Mainit ang sikat ng araw nang maglakad si Maria Velasco papunta sa palengke. Nakalugay ang kanyang buhok, bitbit ang isang lumang bayong na puno ng mga gulay na inani niya sa maliit nilang bakuran. Kilala siya sa buong barangay bilang babaeng may pusong gininto. Walang hinihinging kapalit sa lahat ng pagtulong. Mula sa mga batang walang baon hanggang sa matatandang hirap maglakad, siya ang palaging umaalalay. Hindi siya marangya sa pananamit, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na parang nagsasabing hindi siya kailanman mapapagod sa kabutihan. Habang naglalakad siya sa kalsadang maalikabok, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid. Sa unay akala niyang nagpapahinga lang ito, ngunit nang mapansin niyang lumalabo ang mga mata ng matanda at unti-unting lumulundo ang katawan nito, agad siyang kinabahan. Diyos ko! Bulalas niya, sabay takbo palapit. Ang matanda ay bumagsak na halos nakadapa, walang malay. Agad niyang inilapag ang bayong, inilapit ang kanyang palad sa ilong at bibig nito. Mahina ang hininga, bulong niya. Sabay sigaw sa paligid, "Mga kababayan, pakiusap, tulungan ninyo ako. May nawala ng malay dito." Ilang mga tao ang napatingin, ngunit nag-atubiling lumapit. Ang ilan na may nagbulungan lang, natatakot na baka sila ang mapagbintangan o mapahamak. Kang tindera ng prutas na si Luningning ay lumapit ng kaunti, ngunit nanatili lamang sa di kalayuan. "Maria, baka delikado yan," tawag ni Luningning. "Baka inatake. O kung anuman, mahirap na." "Mas mahirap kung wala tayong gagawin," mariing sagot ni Maria, habang pilit niyang inaayos ang pagkakahiga ng matanda. Inilagay niya ang tuwalya mula sa kanyang bayong sa ilalim ng ulo nito. Baka makasagabal ang dugo sa utak niya kung pababayaan natin. Patuloy siyang sumisigaw ng tulong hanggang sa may ilang kabataan na lumapit, kasama si Rico, isang estudyanteng kilala sa pagkakaroon ng cellphone na may kamera. "Tita Maria, gusto mo bang tawagan ko ang barangay health worker?" tanong ni Rico. "Oo, bilisan mo anak. Tawagan mo si Nurse Velarde kung maari." Habang abala si Maria, biglang dumating ang dalawang tanod na nakaitim na uniforme. May dalang pamalo at radyo. Sina Gardo at Pilo, mga pangalang ikinangingilagan ng marami. Kilala sila sa pagiging mayabang, laging naghahanap ng masisigawan. "Ano to?" Malakas na sigaw ni Gardo habang nakataas ang kilay. "Ano na namang gulo to rito?" Naglakad si Pilo palapit. Pinanlakihan ng mata si Maria. "Ikaw na naman, Maria? Hindi ka ba nauubusan ng drama sa kalsada? Gusto mo talagang mapansin lagi?" Nagulat si Maria sa tono ng kanilang boses. "Hindi ho ito drama, mga tanod. Nahimatay po ang matandang ito. Kailangan niya ng agarang tulong." Ngunit imbes na maniwala, natawa si Gardo. "Tulong? Tulong daw? Ewan ko ba kung bakit lahat ng eksena rito sa barangay may pangalan mong nakadikit. Lagi kang bida ha? Gardo, tingnan mo nga," sabat ni Pilo habang tinatapakan ang tsinelas ng matanda gamit ang paa niya. "Baka lasing lang to. At eto naman si Maria, nagpapakabayani." "Pakiusap," mariing wika ni Maria, pilit pinapakalma ang sarili. "Hindi ito biro. Kung may konsensya kayo, tulungan ninyo akong buhatin siya at dalhin sa barangay health station." Sa halip na umaksyon, umiling si Gardo at nilakasan pa ang boses. "Huwag kang magturo kung ano dapat naming gawin. Kami ang tanod dito. At ikaw, ordinaryong ginang lang. Huwag kang mag-astang lider-lideran." Ramdam ni Maria ang bigat ng mga salitang iyon. Ngunit hindi siya umatras. Lumapit pa siya lalo sa matanda. Pinunasan ang pawis nito gamit ang panyo. "Kung hindi kayo tutulong, ako na lang. Pero wag niyo naman sana akong hadlangan." Napatingin ang mga tao sa paligid. Mahina ang bulungan. Ang ilan ay nag-aatubili kung papanig na kay Maria o mananahimik na lang. Si Luningning ay kinagat ang labi. Ramdam ang hiya para kay Maria. "Hindi ba kayo naaawa?" tanong ni Maria. Halos mapaluhod sa harap ng mga tanod. "Tao rin ito. May pamilya.
may buhay. Hindi ba tungkulin niyo ring magligtas? Ngunit napailing lang si Pilo at pabirong tumawa. Hoy Maria, kung gusto mong magligtas-ligtasan, doon ka na lang sa bahay mo. Hindi mo kailangang guluhin ang trabaho namin. Napuno ng katahimikan ng paligid. Ang mga tao ay halos di makapaniwala sa lantaran at walang pusong pananalita ng dalawang tanod. Si Rico na nakatayo sa gilid ay tahimik na kinuha ang cellphone at pinindot ang record button. Hindi niya alam kung saan hahantum ang eksenang iyon, pero ramdam niyang mali ang nagaganap. Dama ni Maria ang apoy ng kahihiyan, ngunit pinili niyang hindi lumaban ng salita. Inalalayan niya ang matanda kahit nanginginig ang mga kamay. Ang kanyang puso'y dumadagundong, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa habag. Kung ayaw niyo akong tulungan, mahina ngunit matatag niyang sabi, ako na lang. Pero tandaan ninyo, darating ang araw na lahat ng ito'y mababalik sa inyo. Tumingin siya sa mga taong nakapaligid. At bagaman walang naglakas loob magsalita, nakita niya ang awa at pagsang-ayon sa kanilang mga mata. Ngunit ang mga tanod, imbes na matauhan, lalo pang lumakas ang tawa at yabang. Sa mga oras na iyon, isang simpleng inalang si Maria sa kanilang paningin. Ngunit hindi nila alam, sa likod ng kanyang payak na anyo, may tinatagong kapangyarihan at pangalan na magpapabago sa buong kwento. Hoy, tigilan mo na yang kaartehan mo, Maria, sigaw ni Gardo. Halos umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Wala kang ibang ginagawa kundi magpasikat. Palagi kang nagpapanggap na bayani para lang mapansin ng mga tao. Nakahalukip-kip siya, nakangisi at puno ng yabang ang bawat salita. Hindi na nakapagsalita agad si Maria. Ramdam niyang bigat ng bawat mata na nakatitig sa kanya. Pinilip niyang manatiling kalmado pero hindi niya mapigilang manginig ang mga kamay sa sobrang inis at pagkadismaya. Kung tutulong ka, tumulong ka ng tahimik. Singit naman ni Pilo, sabay tulak sa balikat ni Maria para mailayo siya mula sa matandang nakahandusay. Huwag ka nang gumagawa ng eksena dito. Wala kang karapatang makialam sa trabaho namin. Napalayo si Maria ng bahagya at halos mabitawan ang bayong na naiwan sa gilid. Ngunit bago pa siya makasagot, bahagyang nagmulat ng mata ang matandang kanina pa walang malay. Marahan itong nagsalita, paos ngunit malinaw. Siya lang ang tumulong, hindi kayo. Napatigil ang karamihan sa mga tao. Ang ilan ay napahawak pa sa bibig nila, nagulat sa marinig mula mismo sa matandang biktima. Subalit imbes na matauhan, lalo pang nagalit ang mga tanod. Hoy matanda, singhal ni Gardo. Tigilan mo na yan. Kung hindi dahil sa amin, baka kung ano na ang nangyari sa'yo. Huwag mong kampihan yang babaeng yan. Hindi mo siya kilala. Mariing tumingin si Maria kay Gardo. Bakit ganyan ang asal ninyo? Dapat kayo ang unang nagmamalasakit sa mga tao rito. Pero bago pa niya matapos, muling itinulak siya ni Pilo. Mas madiin kaysa kanina. Manahimik ka na, Maria. Bulyaw ni Pilo. Kung gusto mong tumulong, maghanap ka ng ibang mapapansin sa buhay mo. Huwag dito sa lugar namin. Parang lumiliit ang mundo ni Maria habang naririnig ang halakhakan ng ilang tambay na nakisawsaw. Natatawa sa kahihiyang sinapit niya. Kahit ang mga taong alam niyang kumikilala sa kanya bilang mabuting tao, tulad ni Luningning ay nanatiling tahimik. Nakayuko si Luningning sa kanyang mamapaninda, halatang nahihiya para sa kaibigan pero hindi makapagsalita. Sa gilid naman, hawak ni Rico ang cellphone niya. Nanginginig ang kamay. Kita sa kanyang mga mata ang galit at panghihinayang. Bakit hindi sila matigil? Bulong niya sa sarili. Si Tita Maria lang naman ang tumulong. Pero dahil isa lang siyang estudyante, wala siyang lakas ng loob para sumingit laban sa dalawang tanod na kinatatautan ng lahat. Mga kababayan, nakikita ninyo ba? Sigaw ni Gardo. Tila ba ipinapakita sa lahat ang kahihiyan ni Maria? Ito ay mangyayari kapag pinapairal ang pakialam kung saan-saan.
Wala kayong mapapala kundi kahihiyan. Hindi tama yan. Halos pasigaw na sambit ni Maria. Pinipigilan ang panginginig ng boses. Kung may malasakit kayo, sana kahit minsan, unahin niyo ang tao bago ang sarili niyong kapangyarihan. Ngunit sa halip na magbago ang tono, humagalpak ng tawa si Pilo. Kapangyarihan, huwag mo kaming turuan ng trabaho, ginang. Kung gusto mo ng respeto, maghanap ka muna ng karapat-dapat na gawin. Huwag kang magpanggap na bayani dito. Tila pinupunit ang dibdib ni Maria sa mga salitang iyon. Ramdam niyang unti-unting lumulubog siya sa kahihiyan. Ang mga mata ng tao sa paligid ay parang nagiging pako na unti-unting tumutusok sa kanyang pagkatao. Isang sandali pa, hindi na niya nakayanan. Yumuko siya, pinulot ang kanyang bayong na halos madurog na sa alikabok at marahang tumalikod. Tahimik siyang naglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat. Tila dinadala ang buong bigat ng kahihiyan at sakit na tinamo. Sa kanyang likuran, nagpatuloy ang mga tanod sa panlalait. Ayan, umalis na ang reyna ng eksena. Sigaw ni Gardo. Kasunod ang tawanan ng ilan sa mga tambay. Ngunit hindi lahat ay nakitawa. May mga nanatiling nakamasid. Kagaya ni Luningning na halos maiyak at ni Rico na halos manlumo. Ramdam nila ang kawalan ng hustisya, ngunit ang takot ay nakagapos sa kanilang mga dila. Habang palayo si Maria, mariin niyang pinigilan ang pagpatak ng luha. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi niya malilimutan ang araw na iyon. Ang hiya at sakit na ibinato sa kanya ng mga tanod ay tila naging sugat na hindi madaling maghilom. Naglakad siya ng walang tinig. Tila hinihigop ng katahimikan ang bawat hakbang. Subalit sa ilalim ng anyang payak na anyo, may nagniningas na apoy, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katotohanan at hustisya na alam niyang darating sa tamang oras. Lumipas ang mga linggo matapos ang insidente sa kalsada. Ngunit hindi doon natapos ang pahirap kay Maria. Sa halip na matauhan, mas lalo pang naging palasigaw at mapagmataas ang mga tanod na sina Gardo at Pilo. Halos lahat ng galaw ni Maria ay minamali at pinapansin. Para bang may personal silang galit na gustong iparamdam sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi galing palengke, nakita niya ang dalawang batang magkapatid na papalampas ng kalsada. Nag-aalangan ang mga ito dahil mabilis ang daloy ng mga sasakyan. Hindi nagdalawang isip si Maria. Nilapitan niya ang mga bata at maingat na inalalayan para makatawid. Pagkasampa nila sa kabilang gilid, biglang sumulpot si Pilo na may hawak-hawak na pamalo. Parang bantay na walang ibang pakay kundi manakot. Maria, sigaw niya. Tumataas ang boses na para bang nakakita ng krimen. Ano na naman to? Hindi ka ba talagang titigil sa pag-epal? Naggulat ang mga bata, napayakap sila sa isa't isa. Pinakalma sila ni Maria at mahinahong tumingin kay Pilo. Wala akong binagawang masama. Bata sila, natatakot tumawid. Kung hindi ko sila inalalayan, baka may masamang mangyari. Ngumisi si Pilo, ikinawit ang pamalo sa balikat niya. Hindi mo trabaho yan. Kung anuman ang mangyari, kami ang bahala dito. Tigilan mo na ang pagkukunwari mong mabait. Lahat ng tao, alam naman ang totoo, gusto mo lang maging sikat. Napapikit si Maria. Pinipigilang sumagot ng may galit. Bago pa siya makasagot, biglang dumating si Gardo na halatang lasing. Amoy na amoy ang alak at halatang galing sa sugalan. Anong ingay to? Tanong ni Gardo habang binabaling ang tingin kay Maria. Ikaw na naman pala, hindi ka pa rin tumitigil. Ano bang plano mo ha? Ipakulong kami? Naglakad palayo si Maria para maiwasan ang gulo. Ngunit hindi siya tinigilan ni Pilo. Hoy! Hindi ka pwedeng umalis kapag kinakausap ka namin. Malakas niyang sambit.
Hindi ko kailangan ng away, sagot ni Maria, malamig ngunit matatag. Kung wala kayong ibang sasabihin kundi paninira, mas mabuting tapusin na natin ang usapang ito. Natawa si Gardo at sumabat. Tignan niyo to, parang siya pa ang may kontrol. Mga kababayan, kita niyo ba? Ito ang babaeng akala mo kung sino. Akala mo mas mataas pa sa amin. Sa mga sandaling iyon, napansin ni Maria na may ilang mga kapitbahay na nakasilip sa bintana. Ngunit imbes na lumapit o ipagtanggol siya, mabilis silang nagsara ng mga kurtina. Ang iba na may dumaan na parang walang nakikita. Dahan-dahan nang lumalayo sa kanya ang mga taong minsang humahanga sa kanyang kabutihan. Sa gabi, habang nakaupo si Maria sa kanilang sala, napansin niyang kakaunti na lamang ang bumibisita para humingi ng tulong. Si Luningning, na dati malapit na kaibigan, ay nagpunta upang magpaalam. Maria, pasensya ka na, wika ni Luningning habang nag-aalangan. Alam mo namang mabuti ang tingin ko sa'yo, pero natatakot na rin ako. Baka kapag nakita akong kasama ka, pati pamilya ko madamay. Napangiti na lamang si Maria kahit ramdam ang kirot. Naiintindihan ko, Luningning. Hindi kita masisisi. Ingatan mo na lang ang pamilya mo. Lumipas pa ang mga araw at dumagdag ang sakit na nararanasan niya. Tuwing lalabas siya ng bahay, nararamdaman niya ang mga matang nakatingin, ngunit mabilis na iniiwasan siya kapag tumingin siya pabalik. Ang mga bata na dati masayang lumalapit sa kanya para magpasama sa pag-aaral ay nagsimulang umiwas, dala ng takot na mapagalitan ng mga tanod. Isang umaga, nakita niyang pinapalo ni Pilo ang isang batang magninilo ng mangga sa puno malapit sa barangay hall. Hindi siya nakatiis. Pilo, tama na yan, sigaw niya habang tumatakbo palapit. Bata lang yan, hindi mo kailangan siyang saktan ng ganyan. Huminto si Pilo, tumingin kay Maria at ngumisi ng may panlilibak. Yan na naman ang ating Santa Clara ng barangay. Lahat ng makikita papapialaman. Tumingin siya sa bata na nanginginig. Timakbo ka na, babi po padagdagan. Agad namang nagtatakbo ang bata habang si Maria ay naiwan sa lugar. Hindi ka ba naaawa kahit minsan? Tanong niya. Nanginginig ang boses sa pigil na galit. Awang-awa ako, sagot ni Pilo, sarkastiko. Sa mga taong gaya namin na walang tigil ang pakikisawsaw mo. Kung ayaw mong masaktan, umuwi ka na lang at doon ka magpakabayani. Kahit masakit, pinili ni Maria ang katahimikan. Sa halip na bumalik ng masamang salita, ibinaba niya ang tingin at lumakad palayo. Alam niyang bawat salitang ipupukol niya ay gagamitin lamang ng mga tanod para lalo siyang durugin. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya iniwan ang kanyang prinsipyo. Tuwing gabi, pumupunta siya sa mga kapitbahay na nangangailangan ng tulong, sa mga may sakit, sa mga walang makain, at sa mga batang gustong mag-aral. Ginagawa niya ito ng tahimik, kahit walang ibang nakakakita. Maria, minsang sambit ng kanyang asawa na si Leandro, hindi ka ba napapagod? Araw-araw ka na lang nilang pinag-iinitan. Hindi ka ba natatakot? Umupo si Maria sa tabi niya, marahang ngumiti. Napapagod? Oo. Nasasaktan? Oo. Pero kung titigil ako, sino pa ang matitira para sa kanila? Hindi ko kayang isuko ang tama, kahit gaano kahirap. Hinawakan siya ni Leandro sa balikat. Mahal kita dahil sa tapang mo, pero sana alagaan mo rin ang sarili mo. Tumango si Maria at sa kanyang puso, mas lalo pang tumibay ang paniniwala na hindi niya pwedeng iwan ang kanyang tungkulin bilang tao. Ang magbigay ng kabutihan kahit siya man ay inaapi. Sa kabila ng pangungutya, paninira at pananakot ng mga tanod, hindi siya bumigay. Sapagkat alam niyang ang kabutihan, gaano man apap-apakan, ay hindi kailanman mawawala. Si Jericho, ang 12 taong gulang na anak ni Maria, ay tahimik na umuuwi galing eskwela. Madalas niyang ibinababa ang ulo, nagmamadaling pumasok sa kanilang bakuran
upang hindi mapansin ng mga batang mahilig siyang tuksuhin. Pero kahit anong pag-iwas niya, hindi niya matatakasan ang malupit na mga salita ng kanyang mga kaklase. "Uy, anak ng reyna ng eksena!" Sigaw ng isa sa kanyang kamag-aral habang naglalakad sila pauwi. Baka mamaya magkunwari na naman siyang may tinutulungan para maging bida. Tumawa ang iba at kahit hindi lahat ay sang-ayon, natisabay pa rin ang karamihan. "Hoy Jericho, dagdag pa ng isa. Bantayan mo nanay mo, baka isama na sa TV, puro drama." Ramdam ni Jericho ang pamumula ng kanyang mukha. Pero wala siyang masabi. Sa halip, binilisan niya ang hakbang, hawak-hawak ang kanyang lumang bag na parang ito na lang ang kakampi niya. Nang makarating siya sa bahay, hindi na niya napigilang umiyak. Narinig ni Maria ang hikbi ng anak mula sa loob ng kanilang maliit na sala. Iniwan niya ang nilulutong gulay at agad na nilapitan ito. "Jericho, anak, bakit ka umiiyak?" Humikbi si Jericho. Pilit pinapahid ang mga luha. "Ma, hindi ko na po kaya. Lahat sila tinutokso ako. Sinasabi nilang mapanlin lang ka raw, na ginagawa mo lang lahat para sumikat. Nakakahiya, ma. Bakit nila ginagawa to sa'yo?" Nanginig ang puso ni Maria. Pinisil niya ang kamay ng anak at marahang umiti kahit ramdam ang sakit. "Anak, huwag mong paniwalaan ang mga sinasabi nila. Alam nating sa sarili natin ang totoo. Hindi mahalaga ang tingin ng iba, basta alam mong tama ang ginagawa mo." "Pero ma," sagot ni Jericho, halos humahagulgol. "Ang sakit po. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko tumatitiis." Napayakap na lamang si Maria sa anak. Pinipigil ang sariling luha. "Kaya mo yan, anak, at hindi ka nag-iisa. Lagi akong nasa tabi mo." Samantala, dumating si Leandro galing sa maghapong trabaho sa Padawaan. Pawis na pawis, may alikabok pa sa mga kamay, ngunit agad niyang napansin ang lungkot sa kanyang mag-ina. "Ano na naman ang ginawa ng mga tanod?" tanong niya. Mahigpit ang tinig. Umiling si Maria. "Hindi sila, Leo. Sa eskwela naman. Si Jericho tinitira dahil sa akin." Biglang kumulo ang dugo ni Leandro. "Hindi na tama to, Maria. Kung akala ng mga tanod na yan ay kaya nilang yurakan ka, ngayon pati anak natin dinadamay na nila. Gusto mo ba puntahan ko sila? Kausapin ko si Gardo at Pilo? Ipakita kong hindi tayo pwedeng basta tapak-tapakan?" Napatayo siya mula sa upuan, galit na galit, ngunit agad siyang pinigilan ni Maria. "Leo, pakiusap, huwag na. Ayokong palakihin pa ang gulo. Kapag nakipagtalo ka, baka lalo lang silang maghiganti at mas madadamay pa tayo." "Pero Maria," halos pasigaw na sagot ni Leandro. "Hanggang kailan? Araw-araw na lang tayong tinitiis ng mga tao. Ang anak natin umiiyak na at ikaw ang pinapahiya nila sa lahat. Hindi ba't tama lang na lumaban tayo?" Huminga ng malalim si Maria at tumingin ng diretso sa kanyang asawa. "Alam kong mahirap, Leo. Alam kong nasasaktan ka para sa akin at sa anak natin. Pero may tamang oras para dyan. Kung papatol tayo ngayon, tayo rin ang magiging talo. Maniwala ka, darating ang araw. Lalabas din ang katotohanan." Natigilan si Leandro. Kitang-kita niya ang pananalig sa mga mata ng asawa. Isang tapang na hindi kailanmang napaparamdam ng kahit anong insulto. Napayuko siya, sabay umupo muli. "Hindi ko alam kung paano mo nagagawa yan, Maria. Ako, kaunting insulto lang, gusto ko nang gumanti. Pero ikaw pa rin ang matatag." Ngumiti si Maria ng payapa. "Hindi ito tungkol sa pagiging matatag, Leo. Ito ay tungkol sa paniniwala na may hustisya pa rin sa mundo, kahit gaano katagal." Nang gabing iyon, matapos kumain ng hapunan, nagkanya-kanyang tahimik ang pamilya. Si Jericho ay natulog nang nakayakap sa kanyang unan. Si Leandro ay nakapulala habang nililinis ang kanyang mga gamit sa trabaho. At si Maria ay nakaupo sa labas ng kanilang bahay, nakatanaw sa madilim na kalangitan. Habang pinagmamasdan niya ang mga bituin, ramdam niya ang bigat ng mundo.
Para bang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, at lahat ng galit ng mga tao ay nakapatong sa kanyang balikat. Ngunit sa kabila ng lahat, mahigpit niyang pinanghawakan ang tiwala sa tama at hustisya. Bumulong siya sa hangin na para bang may kausap na Diyos. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas, hindi lang para sa akin, kundi para kay Jericho at kay Leandro. Huwag niyo po kaming pababayaan. Alam kong may dahilan ang lahat ng ito. Sa katahimikan ng gabi, tanging tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Ngunit sa puso ni Maria, may mumunting apoy na patuloy na nagliliyab. Apoy ng pananalig, ng pag-asa, at ng paninindigang hindi kailanmang mabubuwag ng panlalait at pang-aapi. At doon, habang nafatanaw siya sa kalangitan, lihim niyang pinangako sa sarili, darating ang panahon, makikita ng lahat kung sino ang tunay na nagmamalasakit. At sa araw na iyon, hindi na muling matatakpan ng dilim ang katotohanan. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalong naging malinaw kay Maria na hindi lang siya ang nakafaranas ng pang-aapi mula sa mga tanod. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga gulay sa kanilang mesa, dumating si Aling Petra, isang matandang balo. Halos mangiyak-niyak ito habang kinakausap siya. Maria, hindi ko na alam ang gagawin ko. Anito, hawak-hawak ang kanyang kamay. Kahapon lang, pinagbintangan ako ni Gardo na hindi nagbabayad ng buwis sa tindahan ko. Pinilit niyang kunin ang kita ko. Kung hindi raw ay ipapasara niya ang tindahan ko. Paano na ang mga apo ko? Mahigpit na pinisil ni Maria ang kamay ng matanda. Kalma lang, Aling Petra. Hindi tama ang ginawa nila. Hindi ka nag-iisa. Marami na silang ginaganyang tao. Huwag kang matatakot. Napansin ni Leandro ang pag-uusap habang siya ay nagbubungkal ng kahoy sa gilid. Maria, bulong niya, matapos umalis ang matanda. Hindi mo na kayang dalhin lahat ng problema ng barangay. Paano kung pati tayo madamay? Mumiti lamang si Maria, ngunit sa kanyang mga mata ay may bigat na hindi kayang ipaliwanag. Sapagkat alam niya, hindi alam ng karamihan na siya pala ang itinakdang susunod na mayor ng buong lungsod. Matagal nang inihahanda si Maria ng kanyang pamilya. Galing siya sa angkan ng mga public servant. Ang kanyang ama, si Teodoro Velasco, ay dating konsihal na kilala sa integridad. Ang kanyang ina naman, si Cecilia, ay isang guro na buong buhay ay nagsilbi sa komunidad. Ngunit nang pumanaw ang kanyang mga magulang, pinili ni Maria ang tahimik na pamumuhay. Ayaw niyang dumepende sa pangalan ng kanyang pamilya para igalang siya. Alam niya sa puso niya, mas mahalaga ang tunay na gawa kaysa sa titulo. Kaya siya'y nagpakumbaba, nagpatuloy sa simpleng buhay bilang ina at may bahay. Ngunit lihim siyang sinusubaybayan at tinutulungan ng kanyang matalik na kaibigan, si Dr. Isandro Cruz, isang kilalang doktor at dating campaign advisor ng kanyang ama. Isang gabi, pumunta si Dr. Isandro sa kanilang bahay. Habang nakaupo sila sa maliit na sala, marahang nagsalita ito. Maria, hindi na pwedeng manatili kang tahimik. Dumadami na ang mga taong lumalapit sa iyo. Hindi ba't ito na ang tamang oras para ipakita ang totoo mong pagkatao? Umiling si Maria. Isandro, hindi pa ito ang panahon. Ayokong gamitin ang pangalan ko para takutin ang mga tanod na iyon. Kung kikilalanin nila ako, nais kong dahil iyon sa aking gawa, hindi dahil sa aking dugo. Napabuntong hininga si Isandro, ngunit nauunawaan ng kanyang kaibigan. Mahal kita bilang kaibigan, Maria, pero baka mas lumala ang sitwasyon. Ang mga tao'y desperado na. Kung hindi ka kikilos, baka tuluyan nang bumagsak ang tiwala nila sa hustisya. Hindi nakasagot agad si Maria. Tumingin siya sa kanyang anak na si Jericho, natutulog sa papag. Sa puso niya, alam niyang tama si Isandro.
Ngunit natatakot siyang ilantad ang sarili dahil kapag nalaman ng mga abusadong opisyal kung sino siya, baka ang pamilya niya ang unang madamay. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa palengke, nilapitan siya ni Mang Renato, isang mangingisda. Maria, anito, hawak-hawak ang kanyang sombrero. Ako na naman ang pinagbintangan ni Pilo na hindi nagbabayad ng renta sa pwesto ko. Pinagmumura pa ako sa harap ng mga tao. Hindi ko na alam kung saan ako lalapit. Lumapit din si Aling Marites, isang tindera ng gulay. Ako rin, Maria. Halos araw-araw, kinukuha nila ang benta ko. Kapag tumanggi ako, tinatakot akong isasara ang pwesto. Isa-isa silang lumapit kay Maria, parang siya na lang ang natitirang kanlungan ng mga naaapi. Naramdaman niyang ang kanyang maliit na balikat ay nagiging kanlungan ng napakaraming sugatang puso. Sa bahay, kinausap siya muli ni Leandro. Maria, bakit mo pinapasan lahat ng ito? Hindi ka naman opisyal. Hindi mo tungkuling ayusin ang lahat ng problema nila. Ngunit mariing sagot ni Maria, kung hindi ako kikilos, sino? Kung lahat tayo'y matatakot, sino ang lalaban para sa kanila? Napayuko si Leandro. Alam niyang may punto ang asawa niya. Ngunit masakit para sa kanya na makita itong pinapasan ang lahat ng pighati ng komunidad. Sa gabi, bumalik si Sandro at muling kinausap si Maria. Kung patuloy mong pipiliin ang katahimikan, mas lalo silang lalaki ang ulo. Gusto mong makilala sa gawa? Nasa iyo na iyan. Pero hindi mo maikakaila, Maria. Ikaw ang kinikilala ng mga tao kahit hindi pa nila alam ang tunay mong pagkatao. At darating ang panahon, kailangan mong harapin ang katotohanan na ikaw ay hindi lang simpleng ina. Ikaw ang susunod na mayor ng lungsod. Natahimik si Maria, nakatingin sa kandilang nakasindi sa kanilang lamesa. Sa loob-loob niya, nagsimula nang mabuo ang desisyon na hindi na siya pwedeng manatiling tahimik. Ngunit alam niyang mahaba at masakit pa ang prosesong dadaanan bago siya tuluyang tumindig bilang tunay na pinuno. Sa kanyang puso, nanalangin siya. Kung ito man ang aking misyon, bigyan mo ako ng lakas na hindi guguho, kahit madilim pa ang daan sa aking harapan. That's it. Mainit ang araw noon at abala si Maria sa pagbili ng ilang pang-ulam sa palengke. Habang naglalakad siya pauwi, napansin niya ang isang buntis na babae, si Mariel, na nakatigil sa gilid ng kalsada. Hawak nito ang kanyang tiyan habang nakatingin sa mabilis na paparating na motor. Kitang-kita sa mukha ng babae ang takot at pangamba na baka siya'y masagasaan. Hindi na nag-isip si Maria. Tumakbo siya agad. Inalalayan si Mariel at hinila ito papalayo sa gitna ng kalsada. Pagkatapos ay tinulunan niya itong makaupo sa bangketa. Halata sa mukha ng buntis ang panghihina, ngunit paulit-ulit itong nagpasalamat. Salamat po ate, kung hindi dahil sa inyo, baka natamaan na ako. Hingal na sabi ni Mariel habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ngumiti si Maria, pinapahira ng panyo ang pawis sa noo ng babae. Wala yon, ang mahalaga ay ligtas ka at ang dinadala mo. Huminga ka muna ng malalim. Ngunit bago pa man tuluyang kumalma ang sitwasyon, dumating na naman sina Gardo at Pilo. Dala ang kanilang mga baritonong boses at pamalo. Agad silang naglakad papalapit, parang may nasilip na pagkakataong makapang-api. Ano na naman to, Maria? Malakas na tanong ni Gardo, sabay tingin sa mga taong nakamasid. Ikaw na naman ba ang dahilan ng kaguluhan dito? Nagulat si Maria. Hindi, tinulungan ko lang ang bintis. Muntik na siyang masagasaan ng motor. Wala akong ginawang mali, pero mabilis na sumabat si Pilo. Ay, anon? O baka naman ikaw ang dahilan, kaya muntik siyang mabundol. Baka kasi nagdadrama ka na naman sa gitna ng kalsada, kaya natakot ang motorista at muntik na makabangga. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay halatang naniniwala kay Maria, pero walang naglalakas loob magsalita.
Si Mariel, na halos nanginginig pa rin, ay nagsubok magsalita. Hindi po siya ang may kasalanan. Kung hindi siya dumating, baka... Ngunit hindi na ito pinakinggan ni Gardo. Sa halip, lumapit siya kay Maria at itinulak siya ng madiin. Bumagsak si Maria sa sementadong bangketa. Naramdaman ang hapdi sa kanyang braso at tuhod. Tumigil ka na sa mga pakialam mo, Maria, sigaw ni Gardo. Kung gusto mong magpakabayani, doon ka na lang sa bahay niyo. Biglang bumukas ang tindahan ni Luningning at narinig ang gulo. Agad siyang lumabas, hawak ang kanyang pamaypay. Tama na yan, Gardo. Wala namang ginagawang masama si Maria. Sigaw niya, kahit bakas ang kaba sa kanyang mukha. Ngunit tinapunan lang siya ng masamang tingin ni Pilo. Kung ayaw mong madamay, Luningning, manahimik ka. Sa mga oras na yon, sakto namang dumating si Leandro, galing sa pag-aayos ng bubong ng kapitbahay. Pagkarinig niya ng sigawan, mabilis siyang tumakbo at nakita ang asawa niyang nakabagsak sa kalsada. Nagdilim ang kanyang paningin. Gardo! Sigaw niya. Halos mabasag ang boses sa galit. Kung may hiya ka pa sa katawan mo, tigilan mo na ang asawa ko. Wala siyang ginagawang masama. Lumapit si Leandro, nakasuntok ang kamao, handa nang makipagsabunutan o makipagsuntukan kung kinakailangan. Tumawa lang si Gardo, parang lalong nainganyo. Oh, ayan na pala ang asawa ng reyna ng eksena. Gusto mo ring makisawsaw? Halika, subukan mo. Nakatayo na rin si Pilo. Itinaas ang kanyang pamalo at parang handang ibaba ito kay Leandro. Ang mga tao ay napaatras, ramdam ang tensyon. Ang ilan ay nagsimulang mag-ayos ng cellphone para i-record ang nangyayari. Pero bago pa tuluyang sumabog ang kaguluhan, mabilis na pumagitna si Maria. Hinawakan niya ang braso ni Leandro at mariing sinabi, Leo, tama na. Huwag kang padadala sa galit. Hindi ito ang tamang oras para makipaglaban. Pero Maria, halos pasigaw ang boses ng kanyang asawa. Hinahampas at tinutulak ka na nila. Gusto mo bang manahimik lang ako? Hindi ko na kaya. Tumingin si Maria sa kanyang asawa. Matalim ngunit puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Alam kong masakit. Alam kong gusto mong ipagtanggol ako. Pero maniwala ka, Leo. May mas malaking plano akong ginagawa. Kung papatulan natin sila ngayon, tayo ang magiging masama sa mata ng tao. Konting tiis na lang. Nag-alinlangan si Leandro, nanginginig sa galit. Pero sa bandang huli, pinakawalan niya ang kamao at huminga ng malalim. Ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib, ngunit alam niyang kailangan niyang makinig. Kung hindi lang dahil sa iyo, Maria, bulong niya, nanginginig ang boses. Baka kanina pa ako bumagsak kay Gardo. Umikot ang tingin ni Maria sa mga tao at sa sandaling iyon, nakita niya ang mga mata ng mga residente. Takot, ngunit puno rin ng pagkabahala. Alam niyang ang bawat pangyayaring ganito ay unti-unting bumubuo ng apoy sa puso ng mga tao. Apoy na, sa tamang oras, sisiklab laban sa pang-aabuso. Habang inaalalayan niya si Mariel at sabay silang naglakad palayo, nagbuntong hininga si Maria. Darating din ang araw, bulong niya sa sarili, na hindi na sila makakapang-api ng ganito. Kailangan lang ng tamang panahon at tamang hakbang. At sa kanyang mga mata, bagaman may hapti, kumikislap na ang senyales ng isang mas malaking plano. Isang hakbang na magpapabago hindi lang sa kanyang pamilya, kundi sa buong lungsod. Isang linggo matapos ang insidente sa kalsada, tahimik na nakaupo si Maria sa kanilang bahay habang inaasikaso ang mga gulay na ibebenta kinabukasan. Hindi niya alam na sa kabilang kalye, si Rico, ang estudyanteng matagal ng lihim na kumakampi sa kanya, ay abala sa pag-edit ng isang video. Matagal na palang may hawak na recording si Rico mula sa huling pagtulak kay Maria ng mga tanod. Makikita roon kung paano siya nahulog sa bangketa
at kung paanong tanging mga residente ang nagpakita ng pagkabahala habang sina Gardo at Pilo ay humahalakhak. Sa bawat segundo ng video, malinaw na malinaw ang kawalan ng respeto at malasakit ng dalawang tanod. Hindi na pwede to, bulong ni Rico sa sarili habang ina-upload ang video sa social media. Kailangan makita ng lahat kung paano nila inaapi si Tita Maria. Kinabukasan, paggising ni Maria, narinig niya ang buluman sa labas ng kanilang bahay. Lumabas siya at nakita ang ilang kabataan na nakatitig sa kanilang cellphone, nag-uusap-usap. Grabe, trending na sa social media yung video ni Tita Maria. Sigaw ng isa. Halos 1,000,000 na ang views. Sagot naman ng isa pa. Nakakagalit. Panoorin mo, kitang-kita kung paano siya tinulak ng mga tanod. Naguluhan si Maria. Hindi niya alam kung ano ang tinutukoy ng mga ito. Hanggang sa lumapit si Rico, humihingal pa galing sa pagmamadali. Tita Maria, pasensya na po. Ako po ang nag-upload ng video. Hindi ko na kasi matiis na makita kayong inaapi. Gusto kong malaman ng lahat ang totoo. Natigilan si Maria, hindi agad nakasagot. Hinawakan niya ang balikat ng binata. Rico, salamat sa malasakit mo. Pero sigurado ka ba sa ginawa mo? Hindi biro ang maglantad ng ganito. Tumango si Rico, mariin ang tinig. Alam ko pong delikado, pero kung mananahimik pa tayo, walang magbabago. At tingnan niyo tita, maraming tao na ang nagagalit sa ginawa nila. Sa paglipas ng oras, mas dumami ang komento at reaksyon sa video. Libo-libong netizens ang nagpahayag ng galit at pagkadismaya. May mga nagsabing, kung ganyan ang tanod, mas mabuting wala na sila at bigyan ng hustisya si Aling Maria. Hindi lamang mga residente ng kanilang barangay ang nakapansin, kundi pati mga tao mula sa ibang lungsod. Dahil dito, dumagsa ang mga mamamahayag. Kinabukasan, halos mapuno ng mga sasakyan ng media ang makipot na alsada ng barangay. May dala silang kamera, mikropono at recorder, sabay-sabay na nagtatanong, Aling Maria, kayo po ba ang nasa viral video? Ano po ang masasabi ninyo sa ginawa ng mga tanod? Totoo po bang matagal na kayong inaabuso? Balak niyo po bang magsampa ng reklamo? Hawak ni Maria ang pinto ng kanilang bahay. Hindi alam kung paano haharapin ang biglang pagdagsa ng atensyon. Nakatayo sa tabi niya si Leandro at si Jericho, parehong halatang na stress. Ma, huwag ka na sanang lumabas, bulong ni Jericho. May kaba sa kanyang boses. Baka lalo ka lang saktan. Ngunit alam ni Maria na hindi na siya pwedeng manahimik. Huminga siya ng malalim at lumapit sa mga reporter. Ako po ang nasa video. Oo, ako po yung tinulak ng mga tanod. Pero hindi lang ako ang nakaranas ng ganito. Marami pang tao sa barangay ang inaapi. Hindi ko ginawa ito para sa pansariling interes. Ang hiling ko lang, bigyang pansin ninyo ang boses ng mga ordinaryong tao. Umugong ang kamera at mikropono. Bawat salita ni Maria ay iniulat. Mas lalo pang umani ng simpatya ang kanyang mga pahayag at maraming tao ang nagkomento online na siya'y matapang at karapat-dapat pakinggan. Samantala, sa barangay hall, halatang nagpanik sina Gardo at Pilo. Hindi sila halos makalabas ng opisina. Ano na gagawin natin, Gardo? Tanong ni Pilo, pawis na pawis. Lahat ng tao galit sa atin. Kahit saan ako pumunta, tinititigan ako ng masama. Manahimik ka, sigaw ni Gardo. Bagaman halatang kinakabahan din. May kakampi tayo. Hindi tayo pababayaan ni Kapitan Hugo. Siyang bahalang mag-ayos nito. At totoo nga, kinausap sila ng kanilang kapitan sa isang pagpupulong kasama ang ilang barangay kagawad. Mariing sinabi ni Kapitan Hugo, hindi pwedeng masira ang pangalan ng barangay natin. Si Maria, matagal na yang pasaway. Lahat ng sinasabi niya kasinungalingan. Kayo ang mga tanod dito at tungkulin yung panatilihin ang kaayusan. Kapitan, tanong ng isang kagawad na halatang hindi kampante,
Pero kita sa video eh. Paano nyo ipagtatanggol yon? Tumayo si Kapitan Hugo. Malamig ang tinig. Simple. Sabihin nating inedit ang video. Fake news. At kung patuloy silang manghimasok, ako mismo ang lalaban sa kanila. Hindi ko hahayaan masira ang posisyon natin dahil lang sa babaeng yon. Ngunit hindi naging maganda ang plano ng kapitan. Habang mas pinagtatanggol niya ang mga tanod, mas lalo namang nadinit ang mga tao. Halatang may tinatakpan siya at ang bawat pagsisinungaling ay nagdulot lang ng mas malaking galit. Kung wala kayong tinatago, bakit ganyan? Komento ng isang residente sa social media. Kung talagang walang kasalanan ang mga tanod, dapat inimbestigahan na sila, hindi pinagtatakpan, dagdag pa ng isa. Sa mga mata ng mga tao, lalong lumaki ang apoy ng pagkadismaya. At si Maria, na dati binabaliwala lamang, ay unti-unting nagiging simbolo ng kanilang boses laban sa pang-aabuso. Habang nakaupo siya sa kanilang maliit na sala, napatingin si Maria kay Leandro. Leo, marahan niyang sabi, hindi ko alam kung saan hahantong to, pero alam ko, hindi na ako pwedeng umatras. Hindi lang ito tungkol sa akin, ito'y para sa lahat ng taong matagal nang pinapatahimik. Hinawakan siya ni Leandro sa kamay. Kung anuman ang harapin natin, Maria, kasama mo ako. Handa akong tumindig sa tabi mo. Sa labas dinig ang pag-usapan ng mga kapitbahay. Ang pangalan ni Maria, na minsang nilait at pinahiya, na yon ay sinisigaw na ng marami bilang pag-asa. Ngunit hindi niya alam, mas matindi pang unos ang paparating. Dumating ang araw na matagal na ring pinaghahandaan ng lungsod, ang taunang pagpupulong kung saan tatalakayin ang mga bagong programa at problema ng bawat barangay. Lahat ng mga kapitan, kagawad at tanod ay naroon. Hindi rin nagpahuli ang mga mamamayan at media na sabik marinig ang mga balita tungkol sa kanilang pamahalaan. Kasama ni Maria ang kanyang asawa at anak. Bagaman hindi nila alam kung ano ang eksaktong mangyayari. Ang mga tao'y nag-uusap-usap sa mga upuan. Bulong-bulungan ang viral video at ang patuloy na pagsasangkot sa kanya. Bakit kaya imbitado si Aling Maria? Bulong ng isang residente. Siguro para humingi ng tawad sa mga tanod. Sagot ng isa. Hindi, baka naman gagantihan siya ni Kapitan Hugo. Delikado. Habang patuloy ang bulungan, lumabas ang tagapagpadaloy ng programa. Isa-isa niyang ipinatawag ang mga kapitan at mga kinatawan hanggang sa dumating ang puntong binanggit ang pangalan ni Maria. Ngayon, tinatawagan natin si Ginang Maria Velasco upang lumapit sa entablado. Napahinto ang buong bulwagan. May ilan ang nagbulungan, may mga ngumisi ng pangungutya, at naroon din ang mga mamamahayag na agad na ikinasa ang kanilang kamera. Nakaupo si Gardo at Pilo sa gilid, parehong namumutla. Si Kapitan Hugo naman, nagpipigil ng ngiti. Wari ba'y umaasa na sa wakas, madudurog na ng tuluyan si Maria. Mabagal, ngunit matatag ang mga hakbang ni Maria. Ramdam niya ang bigat ng bawat tingin. Ang ilan ay puno ng awa, ang iba namay puno ng pagdududa. Nang makapwesto siya sa gitna ng entablado, tumahimik ang lahat. Huminga siya ng malalim at nagsimula. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Alam kong marami ang nagtataka kung bakit ako naririto. Ilang linggo na akong ginagawang katatawanan, niyuyurakan at pinapahiya. Ngunit ngayon, nais kong linawin ang lahat. Nagsimula ang bulungan, ngunit itinaas ni Maria ang kanyang kamay. Hindi ko kailanman ginusto ang pansin. Hindi ko kailanman ginusto ang kapangyarihan. Pinili kong mamuhay bilang isang simpleng ina dahil naniniwala ako na ang tunay na pamumuno ay nagsisimula sa mga maliliit na gawa ng kabutihan. Nanginginig ang tinig ng ilan sa audience. Ang mga mamamahayag ay lalong nakatutok.
abala sa pag-record ng bawat salita. Ngunit doon na siya tumigil sandali, kumingin sa mga tanod na nasa gilid, at saka muling nagsalita. Ngunit hindi ko na rin pwedeng hayaang manatiling tahimik. Dahil bago pa man nyo ako kinutya, bago nyo ako itinulak at pinagsigawan, ako na ang itinakdang mamuno sa lungsod na ito. At hindi ko na kayang ikublita. Humakbang siya pasulong, marahang ngunit malinaw ang bawat salita. Ako si Maria Velasco, ang inyong halal na mayor ng buong lungsod. Parang bomba ang sumabog sa loob ng bulwagan. May nagsigawan, may napahawak sa ulo, at ang mga kamera ng media ay nag-flash ng sabay-sabay. Ang mga reporter ay halos mag-unahan sa pagkuha ng litrato at video. Anong sinabi niya? Sigaw ng isang residente. Mayor? Siya pala ang mayor? Bulalas ng isa pa. Diyos ko, si Lagardo at Pilo. Inaapi pala nila mismo ang mayor. Nanlumo ang mga tanod. Si Gardo, na dating pala sigaw, ay napaatras na parang naubusan ng boses. Si Pilo na may nanginginig, hindi makatingin ng diretsyo. Si Kapitan Hugo, na kanina'y kumpiyansang-kumpiyansa, ay biglang namutla, pawisan at hindi makapagsalita. Lumapit si Maria sa mikropono. Kung iniisip ninyo na gagamitin ko ang aking titulo para gantihan ang mga nang-api sa akin, nagkakamali kayo. Ang nais ko lamang ay ipakita na walang sinuman, kahit tanod, kahit kapitan, ang may karapatang apihin ang mga tao. Ang tungkulin natin ay maglingkod, hindi maghari-harian. Sa likod, biglang tumayo si Luningning, nakataas ang kamay. Mayor Maria, sigaw niya, patawarin niyo po ako. Natakot akong ipagtanggol kayo noon. Pero mula ngayon, hindi na kami mananahimik. Kasama niyo po kami. Sumunod ang iba pang residente. Tama si Luningning, sigaw ni Mang Renato. Matagal na naming tinitiis ang pang-aabuso. Pero kung kayo mismo, Mayor, ay hindi natakot, kami man ay hindi na dapat matakot. Nag-umpukan ng mga tao, sabay-sabay na sumigaw ng Maria, Maria, Maria. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang pangalan, nanatili siyang nakatayo. Hindi para ipagyabang ang sarili, kundi para ipaalala sa lahat ang tunay na diwa ng pamumuno. Sa gilid, halos manginig sa upuan si Kapitan Hugo, habang hawak ang noo at nagbubulong. Paano ito nangyari? Paano ko hindi nalaman? Si Gardo at Pilo ay kapwa tulala, hindi makapagsalita, at ang kanilang dating lakas ng loob ay nawala na parang bula. Sa mga oras na iyon, malinaw na nagbago ang ihip ng hangin sa buong lungsod. Ang ginang na kanilang tinutuligsa ay hindi pala basta-bastang tao. Siya pala ang taong may pinakamalaking kapangyarihan. At higit sa lahat, siya ang lider na matagal nang inaasam ng bayan. At sa mismong entabladong iyon, nagsimula ang bagong kabanata, hindi lang para kay Maria, kundi para sa lahat ng mga inaaping mamamayan. Pagkatapos ng pagbubunyag ni Maria sa entablado, parang kumulog sa buong lungsod ang balita. Halos hindi mapaniwalaan ng mga tao na ang babaeng kanilang kinukutya at inaapi ay siya palang tunay na mayor. Kinabukasan, agad na naglabas ng kautusan ang City Hall para ipaimbestiga sina Gardo, Pilo at ang mismong kapitan nila, si Kapitan Hugo. Nabuo ang isang fact-finding committee na pinamunuan ng mga opisyal mula sa mas mataas na sangay ng pamahalaan. Ang mga reporter ay hindi rin tumigil. Araw-araw silang nakaabang sa barangay hall at sa harap ng opisina ng kapitan. Mayor Maria, tanong ng isang mamamahayag habang kausap siya sa labas ng munisipyo. Ano po ang plano niyo sa mga tanod at kay Kapitan Hugo na sangkot sa pang-aabuso? Diretso at walang pag-aalinlangan ang sagot ni Maria. Hindi ako nandito para manira ng tao, pero hindi rin ako papayag na manatiling nakaligtas ang mga mapagsamantala sa aking pamumuno. Walang inaapakan at walang inaapi. Dahil sa investigasyon,
Isa-isang lumabas ang mga dating tahimik lang na residente. Naglakas loob silang magsalita. Si Mang Ernesto, isang matandang nagtitinda ng ista, ang unang nagpatotoo. Matagal na akong kinikikilan ng mga tanod na yan, sabi niya habang nanginginig. Bawat linggo kinukuha nila ang kalahati ng benta ko. Kapag hindi ako nakabayad, tinatakot akong ipapasara ang pwesto ko. Ilang beses ko nang gustong magsumbong, pero natatakot ako kay Kapitan Hugo kasi siya mismo ang pumoprotekta sa kanila. Sumunod namang tumestigo si Aling Marites, tindera ng gulay. Minsan kinuha nila ang lahat ng paninda ko. Sabi nila para raw may share ang barangay. Pero alam naming hindi naman ito dumadaan sa opisina. Alam naming sila-sila lang ang nakikinabang. Lumabas din ang pahayag ni Tomas, isang driver ng tricycle. Kapag ayaw mong magbigay ng lingguhang hulog, hindi ka makakapila sa terminal. Diretso nilang ipinapasara ang biyahe mo. Wala kaming laban kasi alam naming si Kapitan mismo ang may basbas sa mga ginagawa nila. Habang lumalabas ang mga ebidensya, unti-unting nabuo ang larawan ng malalim na korupsyon sa barangay. Ang dating takot ng mga tao ay napalitan ng tapang dahil alam nilang may leader na handang lumaban para sa kanila. Samantala, sa loob ng barangay hall, halos mabaliw na si Kapitan Hugo. Nakatambak sa mesa niya ang mga subpina at mga reklamo. Pabalik-balik siyang naglalakad habang kausap si Gardo at Pilo. Kapitan, ani Pilo, halos wala na sa sarili. Paano na tayo? Lahat na ng tao laban sa atin. Kung maukulong tayo, tapos na ang lahat. Manahimik kayo, sigaw ni Hugo, basang-basa ng pawis ang noo. Hindi ako papayag na sirain tayo ng isang babaeng matagal nating pinagtatawanan lang. Gagawa ako ng paraan, ngunit huli na ang lahat. Makalipas ang ilang linggo ng investigasyon, lumabas ang desisyon. Sina Gardo at Pilo ay agad na tinanggal sa serbisyo bilang tanod. Sila'y nahaharap sa kasong physical injury, extortion at abuse of authority. Si Kapitan Hugo naman ay mas mabigat ang sinapit. Sinampahan siya ng kasong graft at corruption, kasama ang pananagutan sa lahat ng katiwalian at panggigipit na ginawa ng kanyang mga tauhan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nang i-anunsyo ito sa isang press conference, personal na humarap si Maria sa mga tao. Nakasuot siya ng payak na barong na sumisimbolo ng kanyang paninindigan. Tumindig siya sa harap ng mga residente, media at iba pang opisyal. Ang katarungan ay hindi lang para sa may kaya o may koneksyon. Malakas niyang tinig. Ito ay para sa lahat. Ang posisyon ay hindi pribilehiyo para manakot, kundi tungkulin para maglingkod. At sa aking panunungkulan, hindi ko hahayaan na ang mga mapagsamantala ay manatiling malaya, habang ang mga mahihirap ay patuloy na inaapi. Mabilis na nagpalakpakan ang mga tao, may ilan pang napaluha sa emosyon. Si Luningning, na noon ay takot magsalita, ay lumapit kay Maria matapos ang pagpupulong. Mayor, pasensya na kung dati hindi ako nagsalita para sa'yo. Pero ngayon, naniniwala akong tama ang ginawa mo. Naramdaman naming may nagbago. Hindi na kami natatakot. Ngumiti si Maria, pinisil ang kamay ni Luningning. Hindi pa tapos ang laban, Luningning. Pero ngayon, nagsimula na tayong manindigan. Hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Kailangan ko ang boses ng bawat isa sa inyo. Mula noon, dumami ang mga taong naglakas loob magsumbong. Ang mga dating tahimik lang sa kanto, ang mga nagtitinda, ang mga driver, pati mga estudyante. Lahat sila ay nagsimulang magpahayag ng kanilang naranasan. Ang takot na matagal nang bumabalot sa barangay ay unti-unti nang napapalitan ng tapang at pag-asa. At sa unang pagkakataong matapos ang mahabang panahon, naramdaman ng mga tao na may gobyernong tunay na nakikinig. Ang pangalan ni Maria na minsang tinitingnan bilang katawa-tawa at pakialamera ay ngayoy naging sagisag
ng hustisya at pag-asa. Ngunit sa puso ni Maria, alam niyang ito'y simula pa lamang. Marami pang sugat na dapat gamutin at marami pang laban na darating. Ngunit habang hawak niya ang suporta ng mga tao, batid niyang hindi na siya kailanman mag-iisa. Makalipas ang ilang buwan ng pagbabago, mas lalong nakilala si Maria hindi lamang bilang mayor, kundi bilang isang ina at kapitbahay na hindi kailanman tumigil sa pagiging simpleng tao. Kahit abala sa pagpupulong sa City Hall, madalas pa rin siyang makita ng mga tao sa palengke, bumibili ng gulay o kaya na may nakaupo sa gilid ng kalsada, kausap ang mga tindera at driver. Hindi siya nagbago. Pareho pa rin siyang nagdadala ng bayong at nakikipagkamay sa lahat ng kanyang masalubong. Isang hapon, matapos ang isang meeting sa lungsod, nagpasya si Maria na dumaan sa eskwela ni Jericho. Nakita niya itong nakatayo sa labas ng gate, may bitbit na mga papel at nakangiti habang papalapit. "Ma!" tawag ni Jericho, masayang masaya. "Alam mo ba, pinili ako ng guru namin bilang kinatawan ng klase para sa debate. Ang tema ay tungkol sa hustisya at karapatan ng mga bata." Lumambot ang puso ni Maria. Hinaplos niya ang buhok ng anak at ngumiti. "Anak, proud ako sa iyo. Ipagpatuloy mo yan. Kung anong tama, yun ang ipaglaban mo. Kung yan ang passion mo, baka balang araw maging abogado ka." Tumango si Jericho, seryoso ang muka. "Yan nga po ang gusto ko, ma. Gusto kong maging abogado para may katulad ninyo na ipagtatanggol ang mga naaapi." Hindi napigilan ni Maria ang mapangiti kahit medyong napaluha siya. Nakita niya sa kanyang anak ang hinaharap. Isang batang minsang umiyak sa tukso, na yun ay puno ng pangarap at tapang. Samantala, si Leandro naman ay mas naging malapit sa mga ama sa barangay. Dahil sa kanyang halimbawa, unti-unting natuto ang iba na hindi lang kababaihan o ina ang dapat humawak ng pamilya, kundi dapat ding maging matibay na haligi ang mga ama. Madalas siyang nilalapitan para humingi ng payo. "Leo," sabi ng isang kapitbahay na si Mang Tonyo habang nag-aayos sila ng bubong ng barangay daycare, "iba ka talaga. Kahit anong hirap ng pinagdadaanan ninyo noon, hindi mo iniwan si Maria. Maraming ama ang humahanga sa'yo." Napangiti si Leandro, pinahid ang pawis sa noo. "Alam mo, Tonyo, hindi ako ang dapat hangaan. Ang asawa ko, siya ang tunay na matibay. Ako lang, sinigurado kong hindi siya nag-iisa. At yun ang dapat gawin ng bawat asawa. Huwag iwan ang laban ng kanilang pamilya." Lumaganap ang inspirasyon ni Leandro. Sa mga pagtitipon, madalas na pinupuri siya bilang ehemplo ng pagiging ama. Hindi makapangyarihan, kundi makasama at maaasahan. Habang nagbabago ang pamayanan, unti-unting naghilom ang sugat ng nakaraan. Ang mga tao na minsang tumalikod at nanahimik, ngayon ay mas maingay na sa pagsasalita laban sa mali. Hindi na sila natatakot. Sa isang barangay assembly, tumayo si Aling Petra, ang balo na dati kinikikilan ng mga tanod. "Mga kababayan," aniya habang nangingilid ang luha, "natutunan kong hindi dapat husgahan ang tao base sa itsura lang. Akala ko si Maria ay simpleng ginang lang, pero siya pala ang mayor na nagligtas sa atin. Simula ngayon, matututo akong igalang ang lahat, maliit man o malaki ang kanilang posisyon." Sinundan siya ng isa pang residente, si Mang Ernesto. "Tama yan, ang aral na natutunan ko, hindi lahat ng malakas ang boses ay tama, at hindi lahat ng tahimik ay mahina. Minsan, yung pinakasimple ang may pinakamalaking puso." Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa loob ng covered court. Nakaupo si Maria sa gitna at habang nakatingin sa mga tao, ramdam niyang unti-unti nang nagbabago ang kultura ng kanilang bayan. Pagkatapos ng pagpupulong, nilapitan siya ni Rico, ang binatang estudyanteng nag-upload ng video noon. Ngayon ay mas matangkad na
may bit-bit na kamera. "Mayor," sabi niya, "hindi ko malilimutan ang araw na yon. Kung hindi ko na video, baka hindi nagbago ang lahat. Pero alam kong hindi lang yon ang dahilan. Dahil kahit wala ang video, ipinakita niyo pa rin ang tapang at kabutihan." Ngumiti si Maria at pinisil ang balikat ng binata. "Rico, hindi lang ako ang dahilan ng pagbabago." Lahat ng lumakas ang loob, lahat ng nagsalita, lahat kayo ang tunay na bayani. Dumating ang gabi at sa kanilang tahanan, sabay-sabay na kumain sina Maria, Leandro at Jericho. Habang kumakain, napuno ng tawa ang bahay, hindi tulad ng mga nakaraang gabi na puno ng kaba at takot. "Ma," sambit ni Jericho habang sinusubo ang kanin, "kapag naging abogado na ako, sasamahan ko kayong magtrabaho para hindi na kayong mag-isa sa laban." Napangiti si Maria. "Anak, yun ang pinakamagandang regalong matatanggap ko, ang makita kang lumaking may malasakit sa tao." Sa labas ng kanilang bahay, dumaan si Luningning. Kumaway at sumigaw, "Mayor Maria, salamat sa lahat ng ginawa niyo. Dahil sa inyo, natutunan naming huwag husgahan ng tao batay sa damit o hitsura. Kayo ang patunay na ang simpleng anyo ay puwedeng magtaglay ng dakilang puso." At sa gabing iyon, habang nakatanaw si Maria sa langit, muling bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng pinagdaanan, ang kahihiyan, ang panlalait, at ang panutulak ng tanod. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang biyaya ng pagbabago. Isinara niya ang mga mata at bumulong. Ang tunay na lider hindi kailanman mang-aapi. Siya ang unang magtatanggol sa naaapi. At doon nagtapos ang kwento, hindi sa isang maringal na pagtatapos, kundi sa isang tahimik na tagpo ng pamilya at komunidad na natutong magkaisa, magpatawad at manindigan para sa tama. Kung umabot ka hanggang dulo ng kwento, maraming salamat sa iyong pakikinig. Ano ang masasabi mo sa ginawa ni Maria at sa mga aral na natutunan ng mga tao? I-comment mo sa ibaba ang salitang hustisya para makita ko kung sino ang mga nakatapos ng ating kwento ngayong araw. Huwag mo ring kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago nating kwento na puno ng aral at inspirasyon. Hanggang sa muli at tandaan, ang tunay na lider ay hindi nang aapi, kundi nagtatanggol sa naaapi.